First day of March, napakabilis po ng panahon. Parang kailan lang Pasko. Ngayon din po ay Pasko. Merry Christmas. Anyway, nasa bagong tema ho tayo ngayon dahil Marso na. Actually, kahapon pa po nung nag-start ang ating topic. At ang topic pong ito ay napakahalaga sa buhay po natin, which is this is the very intention po ng Diyos, bakit niya ho tayo linikha, bakit ho tayo naisilang po ngayon. At nais po niya itong ma-restore na nawala po sa Garden of Eden. So ang buong topic po natin na tatapusin ngayong buwan ng Marso, kung hindi pa po mag-rapture, di pa darating ang Lord, is destined to be like Christ. Tayo po ay nakatalaga na maging kamukha po ni Kristo. Hindi po ibig sabihin na literal na kamukha mo po si Kristo, pero yung ibig sabihin po yung character niya, yung goodness po niya, yung obedience niya ay nakikita rin po sa atin. Which is very important po, no? Dito po sa Romans 8:29-30, sabi po dito, "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified." Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank You for this wonderful day, this wonderful morning, Lord, na ginising Niyo po kami. Binigyan po muli ng kalakasan upang Ikaw ay paglingkuran, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. We thank You, Lord, for Your grace, for Your love, O God, for Your provision. We thank You for the strength that we have, O God. We thank You for healing us. Salamat po, Ama, and we pray, Lord, for the word that we are about to receive. We ask You, Holy Spirit, to open the eyes of our understanding that we may receive the full blessing from Your word. And Lord, as I declare Your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon Your people today. Lalo na po sa mga first-timers, Panginoon. Lord, hayaan Niyo po na madama po nila ang Iyong pag-ibig, makita po nila ang Iyong magandang plano sa kanilang mga buhay. We thank You, Lord. We love You. We bless You. We honor You. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Hallelujah. So, ang verse po na nabasa ko po sa inyo, isa po ito sa mga predestination verses. I don't know kung narinig niyo na ho ang about sa doctrine of predestination. Sino na pong may alam po about doctrine of predestination? Wala po. Anyway po, maganda po na wala ho kayong alam at huwag nyo na pong pag-aralan pa, malilito lang po kayo. Ang doctrine of predestination, ito po ay pinakilala at pinasikat po ni Calvin during the 15th century. Nang ibig sabihin po ay, sabi po niya at ng mga Calvinist po ngayon, sabi po nila, kapag ikaw ay ligtas dahil sa Diyos. Tama po yun. At pinili ka ng Diyos noon paman. Ang sabi po doon, kaya kung ikaw ay ligtas, kahit anong gawin mo, ligtas ka. Kung ikaw ay hindi ligtas, kahit anong gawin mo, hindi ka maliligtas. I don't think na ganun po ang isang Diyos na fair and just. Amen po ba? Na randomly mamimili lang ang Panginoon ng Diyos, ito ililigtas ko. Ini medyo masanting niya iki yan. Ini ko ng masanting niya kulay ni. No, hindi po ganyan ang Diyos. Kaya sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever," ang sino mang manampalataya, no, "shall not perish." Ibig sabihin po, maliligtas ka, hindi ka na mapupunta ng impyerno. So it is a personal decision, hindi po yan decision ng Diyos. Kaya lang, dito po sa binasa po natin, For those God foreknew, alam lang po ng Diyos
kung sino ang maliligtas at hindi. Pero tandaan niyo po ito, hindi po natin dapat pakialaman yon dahil ang Diyos is all-knowing. Huwag mo nang problemahin yun. Ang problemahin mo, kung ikaw ay ligtas, pati ang pamilya mo, mga kamag-anak at kaibigan mo. Huwag mong problemahin yung, ay alam na pala ng Diyos. Opo, alam niya kasi nga all-knowing siya. Kaya sabi dito, God foreknew ang lahat po ng maliligtas, He also predestined. Ngayon, ang predestination po, na maling-mali po ang Calvin, na sinasabi po nilang predestination is, ikaw ay nakatakda na kung ligtas ka, ikaw ay nakatakda kung hindi ka ligtas. That is wrong. Dahil po dito sa ating binasa, ang predestination, we are predestined to be conformed to the image of His Son. Ang predestination, tayo po ay nakatalaga, na tayong mga ligtas ay nakatalaga na maging kamukha ni Kristo. Amen po ba? Ito ang nais pong i-restore po ng Lord po, during the time of Genesis, time po ni na Adam and Eve. Sabi po ng Panginoon sa, I think, Genesis chapter 1, 26-27, let us make man. Kaya let us, nag-uusap po ang Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit in our own image and likeness. Hindi po kausap ng Diyos yan. Ang mga angel, wala pang angels po dyan. At hindi po Diyos ang mga angel para po kausapin ng Diyos na gumawa. So let us make man after our own, sabi po dyan, image and likeness. Ano po itong own image and likeness pong ito? Yung po bang ganito ho tayo, may dalawang kamay, Kung titignan niyo po yung mga angels, parang din po silang mga tao, yung mga ibang angels, no? At hindi po yun ang sinasabi, hindi po itong physical. Yung pong image and likeness na sinasabi po sa atin ay yung pong righteousness and glory po ng Panginoon. Na ito po ang re-restore. Kaya nga po ngayon, nadideclare na po natin according sa 2 Corinthians 5:21, we are righteous because of Jesus. So, naibalik po yung glory. Because ang sabi po ng, nung nagkasala po ang tao, sabi po ng Romans 3:23, for all have sinned. Lahat po ay nagkasala. Pati po mga pastor, mga pari, kahit na si Pope, nagkasala po yan at patuloy pa rin nagkakasala katulad po natin. Amen po ba? Ang kaibahan po natin sa mga hindi Kristiyano, hindi na po natin sinasadya at hindi na ho tayo nag-e-enjoy gumawa ng kasalanan. At kapag nagkasala ho tayo, nakakonvict po tayo, nagpapalinis po tayo muli sa Diyos. Amen. Humingi po tayo ng tawad, hindi para maligtas muli. Ang sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and what? To purify us. Linisin muli tayo dahil nadumihan po tayo. Kasi pag nagpatuloy tayo naging madumi, eventually mamamatay po yung apoy, yung light, yung pong spiritual life po natin na dating patay, binuhay, muling mamamatay. Meron pong spiritually dead muli. No? Sinasabi po ng ilan, paano matatanggal yung pagiging born again mo, ma-unborn ko? No, that's a silly question. There's no such thing as unborn. Yung pong na-born again ka, meron pong mamamatay ka muli. Because of continual sin. Ang sabi po ng James chapter 1, 14-15. If you continue on sinning, eventually, it will give birth to death. Yung ating pong mga ginagawa. So yung predestination po dito na ating pag-aaralan, tayo po ang bawat isa dapat makita si Kristo. Kung paano pong nawala po yung image and likeness niya kay Adan at Eva. Alam niyo ho ba si Adan at Eva? Ang Book of Genesis po hindi po yan X-rated, no? Yung pong naglalakad po sila na kita po parang walang salawal. Opo, nakahubad po sila, pero nakabalot po sila ng righteousness and glory of God. Nag-iilaw po sila. Nag-iilaw po sila yung pong glory ng Panginoon. Kaya hindi po nila makita ang kanilang kahubaran.
Now, excuse po. Sabi po no kanina, nung nasabi ko sa inyo, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory. Nung nagkasala po sina Adan at Eva, kinain po nila yung pinagbabawal po na fruit of the knowledge of good and evil, napundi po sila, fall short of the glory, bumagsak ang glory at nakita po nila, hubad sila at nahiya po sila. Kaya po sila nagtago. Hindi dahil parang hindi nila nakikita buhubad po sila, hindi nila nakikita ang katawan po nila sa sobrang liwanag po nila. Alam niyo ho ba na bawat isa po sa atin ay nagliliwanag dahil po sa kaluwalhatian ng Panginoon, dahil sa dugo ng ating Panginoon? Ilan po sa mga, noon po may mga kaklase po ako sa Bible School, na dati po silang pamilyang mga mangkukulam, mga satanista. Ang tunay daw Kristiyano ay nagliliwanag dahil sa dugo ng Panginoon na nakabalot po sa atin. Lahat ng tunay na Kristiyano magsabing amen. Amen. Ito po yun. Kaya nga po, ito yung restore ng Diyos kung bakit ipinagkaloob niya si Kristo sa krus ng Kalbaryo upang yung nawalang kalwalhatian po natin, yung kabanalan at yung righteousness ay maibalik po natin sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Paano ko maliligtas? Sabi ng Romans 10:9, if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our hearts that Christ raised Him from the dead, you will be saved. Ang kailangan mo lang, sabihin mo that Jesus is Lord, He is your Lord, He is your Savior, at maniwala ka that God raised Him from the dead, na siya'y namatay sa iyong kasalanan, muling nabuhay, ikaw ay maliligtas. Ganun lang po siya kasimple. Pero hindi ganun kasimpleng mamuhay bilang Kristiyano. Because in this world, ang sabi po ng Panginoon, we will face many tribulation. So tuloy po natin, ang sabi po dyan, no? We are predestined na nakatalaga ho tayo maging kamukha ni Kristo. Na mai-reflect po natin yung goodness, yung character ni Kristo sa ating po mga buhay. Sabi po dyan, that He might be the firstborn among the many brothers and sisters. Isa sa meaning po na ito na firstborn si Jesus, ay yung pong firstborn siya among the dead. Siya po ang unang nag-resurrect na meron pong glorified body. Opo, nag-resurrect po si Lazarus pero hindi glorified body. Muling namatay, muling nabulok yung kanyang pong katawan. Pero si Kristo pa lamang po ang nag-resurrect na merong glorified body. Pag nag-rapture po, mauna pong magkakaroon ng glorified body yung mga namatay kay Kristo, yung lahat ng nicho. Ang sabi po sa lahat ng mga nicho dyan sa mga sementeryo, sabi po sa Bible, bubuhayin po ang mga patay at magkakaroon sila ng glorified body. Ngayon, tayong nabubuhay in a twinkling of an eye, mababago po ang ating mga katawan, magiging glorified body na po yan. Pogi ka na, pogi talaga. At magandang-maganda ka na. Flawless ka na. Hindi mo na kailangan mag-toothbrush at saka mag-deodorant pa. Mabagong ka na, kapatid. Excited na po akong dumating ang Lord. Ewan ko po sa inyo. Excuse po, karano nini, Jesus name. Anyway, we need to understand this po. Sabi po sa verse 30, and those He predestined, He also called, na tinawag din ho tayo, kaya tayo nakatalaga, and He also justified. Ibig sabihin po ng justified, the doctrine of justification, just as if you did not commit any sin. Pinawalang sala ka. Ang kaya nga po, tayo na tumanggap kay Kristo, ang tingin ng Ama ngayon ay wala ng kasalanan, hindi dahil wala ka talagang kasalanan, wala ka ng kasalanan dahil tinanggap mo ang kanyang bugtong na anak bilang Panginoon at tagapagligtas. So ang sabi ho dyan, na tayong ginastify, He also glorified. Nabalik muli po yung glory po sa atin. Amen. Dapat nagniningning ho tayo. Kahit may mga pagsubok ho tayo, kaya po nating
mag-smile, kaya po nating mamuhay na merong kapayapaan, hindi dahil sa ating kakayahan, mamuhay ng merong kagalakan hindi dahil sa ating sarili pong katalinuhan, kundi dahil po sa Holy Spirit na nanahan po sa atin. Na kahit may problema ka, kaya mong harapin ang bukas. Kaya mong maging masaya. Amen. Sabi po ng ilan yan, mo balo, pastorin ka na pagdalanan. Talagang ako balo. Pero ang Lord, alam po niya. Pero pwede ko lang sabihin po sa inyo, January 27, I just turned 19 years of dialysis. I've learned to be joyful and peaceful because of Jesus. Na kahit mamatay ako, kahit anong oras, masaya ako at meron po akong kapayapaan dahil alam ko uuwi ako sa Ama. Because of Jesus. Hindi po dahil perfect ako, nagkakamali pa rin po ako. Nagkakasala pa rin po ako. Tayo po iligtas dahil po sa biyaya lamang po ng Panginoon. Kaya po sa biyayang yan, dapat po nagagalak tayo lagi. Huwag mong hayaan. Alam mo po, may problema ka na, magmanok-manukan ka pa, nang malyari kaya ka. Alang malyari kaya ka, lalo kang lumbog. Lalo kang manghihina. Pero kaya sabi po ng Bible, the joy of the Lord is our strength. Kaya sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kasi kahit may problema ka, kahit katulad ko, ilang taon nang may problema ka na matindi, na na-hospital ka pa, na-ICU ka, kaya mong maging magalak dahil meron kang Kristong buhay sa iyong puso. Amen. I know lahat po tayo may problema. Amen. Pero bakit ka paapekto sa problema? Buhay naman ng Diyos mo. Hindi siya nagulat kung bakit ka nagka-problema ngayon. Hindi siya nagulat kung kung ano yung nararanasan mo ngayon. Kilala ka ng Diyos. Ang kailangan lang po ng Diyos sa iyo, magtiwala ka ng buong puso sa Kanya. Amen. At hindi Kanya pababayaan. Kung paano hindi po niya kami pinabayaan for more than 19 years now sa aking pagdadialysis, sa mga gastusin, sa ilang beses ko nang hinarap po ang kamatayan, lalo na po last year, no? Ilang beses ko po naharap ang kamatayan, pero hindi po ako pinabayaan ng Lord. Bakit? Simply because God is good and God is faithful at buhay ang Diyos po natin. Amen. Hindi po patay ang Diyos po natin, buhay po siya. So kung buhay ang Diyos po natin, bakit ka maglulungkot-lungkutan? Pansamantala lang po ang buhay dito. Malay nyo, mamayang konti nandyan ang Diyos. O hindi man po dumating ka ang Diyos mamaya o bukas, hindi mo alam, nakatakda ka na palang umuwi sa langit. Amen. Para mas maintindihan nyo, hindi mo pa alam, mamamatay ka na. Amen. Hindi, at tayong tunay na Kristiyano, hindi ka dapat takot mamatay dahil alam mong na kay Kristo ka. Dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nakatalaga tayo, nakapredestin tayo na umuwi sa presensya ng Ama. Amen. So yan po ang buong natin, no? Introduction pa lang ho yan. Pero ang ating topic po ngayon, our first topic, no, sa about destined to be like Christ is be like Christ in His love. Maging katulad tayo ni Kristo sa Kanyang pag-ibig. Kung paano po siya umibig. So number 1, be like Christ in His love, therefore, love unconditionally. Sabi niyo po unconditionally. Anong pong ibig sabihin ng unconditionally? Wala pong kondisyon. Kung paano minahal tayo ng Diyos, minahal tayo ni Kristo ng walang kondisyon, hindi po sinabi ni Kristo, sige, papapako ako sa krus kapag matino na kayo. Sige, papapako ako sa krus kapag kayo hindi na nagkakasala. Hindi po, makasalanan pa tayo, nagpapako na sa krus si Kristo dahil wala nga pong kondisyon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Makikita po natin sa John 3:16. For God so loved the world that He gave. Walang kondisyon. Ano po yung dahilan bakit binigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak? Pag-ibig. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ipinagkaloob niya si Kristo sa atin
upang sa ating pananampalataya sa Kanya ay maligtas po tayo at hindi na mapahamak sa impyerno. Alam niyo ho, ang merong kondisyon, yung pag-ibig ng Diyos walang kondisyon. Kahit sino, kahit po yung mga pumunta ng impyerno ngayon, mahal ng Diyos. Pero hindi lahat ng mahal ng Diyos pupunta ng langit. Dahil ang pagpunta sa langit, merong kondisyon. Ano yung kondisyon? Whoever believes in Him, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ay hindi na papupunta ng impyerno. Ang kondisyon ay kailangan mong manampalataya. You need to believe. At ang ibig sabihin po ng believe, to believe is to obey. If you really believe in God, if you really believe in Jesus, you must obey. Hindi mo pwedeng sabihin, naniniwala po ako, Lord, pero hindi ako susunod sa iyo. That is foolishness. Amen? Kapag pinapaniwalaan mo, sinusunod mo. Kaya ka umiinom ng maintenance mo dahil pinapaniwalaan mo yung doktor mo. Hindi ho ba? Hindi mo sinasabing, Dok, pinapaniwalaan kita pero ayokong uminom ng maintenance. Wala pong ganun. Lahat ng pinapaniwalaan mo, no, napakarami po niyan, sinusunod mo. Kasi naniniwala ka. So kung naniniwala ka kay Kristo, naniniwala ka sa Diyos, dapat sinusunod din po natin siya. Amen. Kaya nga po, ganyan lang po ang pag-ibig ng Panginoon, unconditional po sa atin. Ngayon, no, fasten your seatbelt. Paano pa tayo umibig dapat sa ating kapwa? Ang sabi po ng Matthew 5, 43 to 48, you have heard it was said, si Jesus po nagsasalita dito, love your neighbor and hate your enemy. Narinig nyo nung una, sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo at, anong sabi po dyan, kamuhian mo yung kaaway mo. Pero ang sabi ng Lord, but I tell you, sinasabi ko sa inyo, ito yung tama. Sabi ng Panginoon, love your enemies and pray for those who persecute you. Amen. Sino ho ang may mga kaaway dito? Kapag Kristiyano ka, wala ka ng kaaway. Merong umaaway sa'yo. Yung umaaway po sa atin daw, nagpe-persecute sa atin, nagsasalita ng masama po sa atin, no, mga nangloloko po sa atin, binubuli ho tayo, dapat daw po mahalin po natin sila. Ganyan po maging katulad ni Kristo. Isa na lang po ang nag-i-amen. Salamat po sa amen nyo. Sa ayaw nyo, sa hindi, ito po ang salita ng Diyos. Ganito po, kaya nga po sabi ko sa inyo, mag-seatbelt na ho kayo. Hindi po madaling maging Kristiyano sa atin po. Pero kaya nga po nagiging madali lang po ito dahil sa power ng Holy Spirit na nananahan po sa atin. Amen. Kung bakit tayo nakakasunod, according po kay Ezekiel 36:26-27, binigyan tayo ng bagong puso ng Panginoon. Yung dating puso mong bato, no? Di mo man lang, kananita kantang kita. Anyway po, yung puso mong bato, pinalitan po ng heart of flesh. Ang sabi po dyan, and then yung pong Holy Spirit, verse 27, ibinigay po sa atin, bakit? Para tayo ay makasunod. So that, sabi po dyan, and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. In other words, kung bakit nasa atin ng Holy Spirit to empower us to obey. Pero bakit hindi tayo nakaka-obey kung minsan? Because you need to yield yourself. Hindi siya automatic. Kailangan mong magpasakop sa Holy Spirit. Kailangan mong manahan sa Banal na Espiritu. Magbabad sa presensya ng Diyos. Amen. Hindi po automatic. Kaya nga po ito, kaya po nating ibigin ang mga umaaway sa atin, yung mga nagpe-persecute sa atin because of the Holy Spirit na nasa inyo. Nasa bawat isa po sa atin. Amen? Kapag iniibig mo na yung kapwa, alam mo po paano ho ito? No, demonstrate ko po sa inyo. Halimbawa ngayon, meron sa inyo, makanya kasusulod, no kamunta. Saan ka pupunta, ha? Ba't kaya ang suot mo? Tignan mo yung buhok mo, parang broccoli. Tignan mo yung lipstick mo, makeup mo, mukha kang McDonald's. No? Lahat na lang po. Tapos kayo, ganyan talaga kayo, mga lahi kayong ganyan, kayong mga pamilya. Tapos,
Anong sabi ng Bible? Lahat ng umaaway sa iyo, nagpe-persecute, mamahalin mo. Halika nga dito, yakapin kita. Kaya ho ba natin yon? Anong normal po na respond po ng isang tao? Lalo na yung wala kay Kristo. Gaganti ka. Lalo na nung kapangpangan ka, mo paboren ka. Lalo na kanong mong kanong nakapangkabulokasbuk. No? Di ba, mga kapangpangan po palaban? Pero kapag ikaw ay Kristiyano na, mamahalin mo daw dapat. Dapat kung kamukha si Kristo. Kasi si Kristo po, minahal niya tayo kahit po balasubas tayo. Kahit po na anuman ang ugali po natin, minahal po tayo ni Kristo at patuloy na minamahal po ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, kapag ginawa po natin yun, ang sabi ng verse 45, that you may be children of your Father in heaven. Bate ka muna. Di ba sabi ng John 1:12, na tayo po'y anak na ng Diyos dahil tinanggap natin si Kristo. Sa ating mga buhay na nampalataya tayo sa Kanyang pangalan, naging anak tayo ng Diyos. Binigyan tayong, sabi po dyan, sa John 1:12, binigyan tayong karapatan maging anak ng Diyos. Remember, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao linikha ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos lamang, according po sa salita ng Diyos, yun lang tumanggap kay Kristo. Pero bakit sabi po ni Kristo dito, ikaw ay magiging anak ng Diyos? Ang ibig sabihin po dito, kung talagang ikaw ay Kristiyano, ikaw ay born again, kailangan mahalin mo ang mga umuusig sa iyo. Para patunayan mong ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos magsabing Amen. Amen. So sabi po dyan, He causes His sun to rise on the evil and the good. Ang araw po'y pinapasikat, hindi lang sa mga mabubuti, kundi rin sa mga masasama. And sends rain on the righteous and the unrighteous. Na nagpapaulan din po siya, hindi lang po sa mga mabubuti, kundi sa masasama. Bakit po? Kasi lahat po mahal ng Diyos. If you love those who love you, what reward will you get? Kung mamahalin mo lang daw, yung mahal mo, alam niyo po, hindi po sinabi ni Kristo dito, anong klaseng tao ka o anong klaseng Kristiyano ka. Ang sinabi niya, what reward will you get? Kasi alam niyo po, ang Diyos po, rewarder po siya. Ano man ang mabuting ginawa mo sa buhay mo, sa kapwa mo, pinagpapala ka ng Diyos. Rine-reward ka niya. Kaya sabi niya, kung mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, ano yung reward na makukuha mo? Wala palang reward po yung mamahalin mo lang yung pinipili mo dahil ikaw ay mahal din. Mas merong reward kapag yung galit sa'yo, yung pong nangaaway sa'yo, ay mamahalin mo. Magtatakay niyan yung kaaway mo, pag uwi mo sa bahay, minamahal mo na siya. Bakit ganyan ka? Bakit ang buti-buti mo sa akin? Gusto ko ng reward ng Lord eh. No? Amen. Hindi po masama yun. Di ba sabi ni David, I want your blessings, my Lord. Ang sabi po ni David. And sabi niya, I will hasten to obey you. Magmamadali ako na hindi ko i-delay ang aking pag-obey sa iyo. Because I love your blessing. Sino gusto pong ma-bless? Mahalin mo po yung mga nangaaway sa iyo. Tabahalo, pastor. Alam niyo po, pakihanap po itong verse na ito. No? Alam ko, maiksi lang po yung oras natin sa umagang ito. Sa 1 John, I think 1 John chapter 2 or chapter 3, yun daw pong merong hatred, merong bitterness, merong kang galit sa puso, wala kang eternal life. Wag po kayong maniwala sa once saved, always saved. That is a demonic. Walang ganyan sa Bible. Napakaliit na phrase. Once saved, always saved. Pero bakit ni isa walang nagsalita na once saved, always saved? Yung mga demonyo lang po yung nagsasabi niyan para kapag alam mong saved ka na, kasi po dati pinaniniwala ko yan, kapag alam mong saved ka na, pwede ka nang gumawa na kahit na anong kasalanan. Total save ka naman. Sasabihin ng diablo, gawin mo na yan. Total save ka naman eh. Once save, always save. Ayan po, thank you sa verse. So, anyone who hates a brother or sister is a murderer. Ano po sabi ng Ten Commandments? Thou shalt not kill. Kaya sabi ng Panginoon,
kamunghian mo lang ang kapwa mo, magkaroon ka lang ng hatred sa kapwa mo, para mo na siyang pinatay. Kaya sabi ni John, ang lahat ng merong hatred, anyone who hates, no, a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer, anong murderer ang sinasabi po dito? Hindi lang yung pumatay ng tao na may galit talaga. Pero kahit hindi mo siya pinatay, pero namumunghi ka sa kapwa mo, wala kang eternal life residing in you. Ang kausap po ni John dito, mga Kristiyano. So, hindi po totoo yung once saved, always saved. That is demonic. That is foolishness. Ang mananatiling tapat sa kanyang pananampalataya hanggang wakas. Ang sabi po ng Bible, siya lang ang maliligtas. So, manatili kang manghawakan sa iyong pananampalataya kay Kristo. Na kahit nagkakamali ka, ang importante na kay Kristo ka. At hindi mo sinasadyang magkasala na sinasabi mo, ay total occasional lang naman na ako'y umiinom, occasional lang naman na ako'y nagsusugal. Kapag merong patay, doon lang ako nagsusugal. Ang tunay na Kristiyano, hindi po occasional na nagiging demonyo. Anuman ang okasyon, anuman ang sitwasyon, anuman ang panahon, ang Kristiyano ay Kristiyano pa rin. Amen. Hindi nagbabago. Hindi doble cara. Iisa lang ang kamukha ni Kristo. Amen. Wala pong kara krus sa mga Kristiyano. Amen po ba? So tuloy po natin. Gusto po ng Lord, ma-reward po tayo, kaya gusto niya gumawa tayo ng mabuti. Are not even the tax collector, yung mga tax collector po noong mga unang panahon, hanggang naman ngayon, no? Masasama po ang tingin sa kanila, masasamang tao. Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, yung kalahi mo, kapamilya mo, ang mga ginigreet mo, binabati mo, what are you doing more than others? Do not even pagans do that. Maging mga pagano, ginagawa yan. Kaya, then verse 48 sabi niyan, be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Ang ibig sabihin po ng pagiging perfect po pala dito ay yung ikaw ay nagmamahal ng kapwa mo kahit yung kapwa mo ay hindi kaibig-ibig. Yung boss mo masungit, mahalin mo. Yung kasama mo sa trabaho, kaklase mo, masama ang ugali sa'yo, ibigin mo. And then, sa ganon, ikaw ay perfect. Bagamat sinabi po natin ang pagiging perfect nung una, ay yung halimbawa ngayon po, 7 o'clock, sino po yung parang halos tamad na ayaw munang mag-attend? Pero napagtagumpayan nyo, nandito kayo kahit hindi kayo naligo. Amen? Perfect ka. Dahil napagtagumpayan mo yung ayaw mong mag-attend sana, pero nakapag-attend ka kahit hindi ka naligo. Amen. Marakala po rin ngayon Mindilo Marimla-rimla pa si Bayo yan Balata mo, summer na, pero marimla-marimla pa si Bayo. Mamaya po itong be perfect, bababasa po natin, be merciful. Yung maawa ka sa iyong kapwa-tao. Meron po akong ikukwento sa inyo. Gusto niyo ba yung kwento? Ito po yung tinuro ni Kristo. Yung the parable of the Good Samaritan. Nagagamit po ang phrase po ito kapag meron pong nagbalik po ng bag, ng pera, dun po sa nakaiwan, sa jeep o sa tricycle or sa taxi. Tinatawag po silang Good Samaritan. Dapat tayo pong mga Kristiyano, mga Good Samaritan. Hindi po yung nakakita ka ng pera, nakakita ka ng bag, ng wallet, sasabihin mo ay praise the Lord, blessing, answered prayer. Kung meron pong po yan, siyempre kung nakapulot ka ng pera, walang address, wala naman po siguro mga pera na 1,000, ito yung address, ibalik mo, no? Pero kung may ganun, ibalik mo. Kung meron pong, alam mo po meron po siyang identification, meron siyang address, meron siyang phone number, kailangan ibalik po yan. Hindi yan blessing. Ang blessing kapag ibinalik mo, pagpapalain ka ng Lord dahil gumawa ka ng mabuti. God will reward you for doing good. Amen. So,
Basahin ko po itong sa Luke 10:25-37, which nasa, I think nasa Matthew at Mark din po itong parable of the Good Samaritan. Sabi po dito, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Isang expert in the law. Ito po yung mga lawyer noong unang panahon. Kilala nila, alam nila ang batas ng Diyos. No, actually po, bago po ang expert in the law, I think mababasa po natin ito sa Matthew 20, na sinubukan po muna ng Lord ng mga Pariseyo. Gusto nilang itrap si Jesus sa kanyang salita upang meron silang maibato sa kanya at maparusahan po siya. So sabi po ng mga Pariseyo nung una, bago po natin ituloy dito para mas maunawaan po natin ang kwento, sabi ng mga Pariseyo, Rabbi, kanya, teacher, no, ang sabi po niya, ano kasi, Sadducees ang lulup ka. Is it right to pay tax to the imperial? Tama bang magbayad ng imperial tax? Sabi ng Lord, bakit niyo ako tinatrap? Kayong mga hipokrito, bigyan niyo ako ng barya. Binigyan po siya ng barya. Whose inscription is this? Kanino ba ito kanya? Sino ba ang nakalagay dito? Cesar, sabi ko na. And then, ang sabi po ng Panginoon, give to Cesar what is due to Cesar and give to God what is due to God. Ibigay niyo kung anong para sa gobyerno at ibigay niyo kung anong para sa Diyos. So, natameme po sila, namangha po sila sa katalinuhan po ng Panginoon. Ngayon, meron naman po pangalawa, yung una, mga Pharisees. Kaya po mga Pharisee yan, mga Pharisees. No, malayo pa lang, nakikita mo na sila, mga hipokrito po sila. Yung Sadducees po, pag nakita nyo po yan, malungkot po sila. Sadducee. Para lang matandaan nyo sila. Mga Sadducees po, hindi po sila naniniwala po sa resurrection of the dead. Kaya tinanong nila ang Panginoon, Rabbi, ang sabi po nila, no, nakasulat, ayan po, nahanap po nila yung nakasulat sa kasulatan, na kapag yung lalaki nag-asawa po ng babae at hindi sila nagkaanak, yung kapatid niyang lalaki ang magiging asawa. Ngayon, yung asawang babae, namatay po yung unang asawa niya at naging asawa niya yung pangalawa hanggang sa pangpitong. Isipin niyo po yun, no? Kawawa pala yung mga lalaki doon kapag hindi nagkaanak itong ang tanda-tanda na nitong pampito po, hanggang pampito daw, ang sabi ng mga Sadducees, na namatay po sila na walang asawa. Sa resurrection, akala po nila, ang tali-talino po nila. Sa resurrection, sino ang magiging asawa nila? Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 brother or 7 brother? Ang sabi ng Panginoon, are you not in error because you do not know the scripture or the power of God? Ang sabi po niya, sinermonan po ng Panginoon, on the resurrection day, ang sabi ng Panginoon, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa katulad sila ng mga angels na hindi sila Excuse me. In Jesus' name. Kukontrahi Satanas niya. So sabi po ni Kristo, ang mga tao sa resurrection day, hindi na sila mag-aasawa. Tayo po'y parang magkakapatid na. Yung asawa po natin ngayon, kapatid na po natin yan pagdating po ng resurrection day. Pagdating sa langit. Amen. So, nabarado na naman po ang kanilang Ngayon po, yung pinakamatalino sa lahat, sino? Expert of the law. Ito po, yung binabasa natin sa Luke. Siya po yung nag-test kay Jesus. Sabi po niya, anong klaseng test? Sabi niya, Teacher, Rabbi, he asked, what must I do to inherit eternal life? Alam niyo po, ito po yung laging tinatanong, ano bang dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Di ba sa mga pinapanood po natin yung mga damamis, basta po bandang Middle East po. Lahat po sila, alam nila merong eternal life. Hindi po nila tinatanong, paano ako masisave? Ngayon na lamang po yan. Noon po, ang laging tanong nila, paano ko makakamtan ang buhay na walang hanggan? Kasi tayong mga tao, gusto natin, hindi na tayo mamatay, hindi na tayo magkaroon ng karamdaman. Hindi ho ba? Tuloy-tuloy na buhay na habang buhay, ikaw ay buhay at walang karamdaman, walang sakit. So tinanong po ng lawyer, anong gagawin ko para magkaroon ako ng eternal life?
Ano po sagot ng Panginoon? What is written in the law? What is written in the Pentateuch, the Deuteronomy, Exodus, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. So yun ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nakalimutan kayo pa yung Numbers, no? Kung ang Tagalog po ang Bible nyo, huwag nyong hanapin numero. Hindi po siya numero, bilang. Parang James lang yan. Nung pong minsan, nung pong bata pa po ako, nagba-Bible study po kami sa San Fernando. Tinanong po nung isa, buksan po natin ang ating Bible sa Book of James. Hinahanap niya. Wala po akong Book of James. Ano bang Bible mo? Tagalog po. Bakit? Ano ba hinahanap mo? Jaime, sabi po niya. Hindi po siya Jaime. Ano ba yung Book of James? Wow, very good, no? Perfect. Now, yuga po. Ano ba nakasulat sa Pentateuch ang sabi po ng Panginoon? No, how do you read? Paano mo ito binabasa? Paano mo ito iniintindi? Sabi po ng Panginoon. Ang sabi po ng lawyer, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Sabi ng Panginoon, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. Gawin mo ito at maliligtas ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. It is true. Kung kaya mo pong maibigay ng Diyos with all your heart, with all your strength, with all your mind, no, and love your neighbor as yourself, maliligtas ka. Pero wala po. All have sinned and fall short of the glory of God. Pero ngayon po, ang problema sa ibang mga pastor, sinasabi nila, hindi po natin kailangan sundin ito na love the Lord your God kasi wala pong makakalove po kayo. Ngayon po, kaya na natin kasi nasa atin na ang Holy Spirit. Pero hindi po natin iniibig ang Diyos ngayon with all of our hearts, with all our soul, strength, and mind para maligtas. At hindi po natin iniibig ang ating kapwa, kagaya ng sarili po natin, para maligtas din. Hindi po. Bakit po natin iniibig ang Diyos ngayon at ang kapwa po natin ngayon ng buong puso? Kasi po, ligtas na tayo. Kasi po, mga anak ng Diyos na ho tayo. Ito po yung kaibahan ng Old Testament, the Old Covenant, sa New Covenant under the grace of God. Noon po, para maligtas sila, kailangan po perfectly maibig nila ang Diyos. Kailangan po perfectly maibig nila ang kapwa po nila. Pero ngayon, iniibig po natin, patuloy natin iniibig ang Diyos at ang kapwa po natin, hindi para maligtas, kundi po patunayan na tayo ay ligtas na. Yan ay bunga ng iyong kaligtasan kapag iniibig mo ang iyong Diyos. Yan ay bunga ng iyong kaligtasan kapag iniibig mo yung kapwa mo kahit hindi siya kaibig-ibig. Amen po ba? Now, tuloy po natin ang kwento. But he wanted to justify himself. Attorney kasi, lawyer, nagmamatalino. Gusto niyang i-justify, gusto niyang magmatuwid. Ang sabi po niya, so tinanong niya ang ating Panginoon, so he asked Jesus, who is my neighbor? O kala niya meron siyang, sino ba ang kapwa ko? Napakaraming tao, sino ba ang kapwa ko? Hindi po siya sinagot ng Panginoon. Ayan, lahat ng taong yan. Ang sagot po ng Panginoon. Ang Panginoon po, no, buhat po ng Old Testament, kapag ganyan po yung mga tanong, hindi siya sumasagot ng diretsa. Sumasagot po siya ng figure of speech. Dito po ang sabi ng Panginoon, in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho, no? And then when he was attacked by robbers. Sa daan pong ito, no, kapag ikaw ay mag-isa, natural lang pong binubugbog ka at halos patayin ka, hino-hold up ka. Sabi ng Panginoon, meron pong isang tao na binugbog doon. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. And then a priest, ang priest po, ang pare or saserdote, saan po nagtatrabaho ang mga saserdote? Sa temple. Sila po yung nag-aalay po ng tupa, mga baka. A priest, ang sabi po dito, happened to be going down the same road sa Jericho din po. And when he saw the man, nakita niya, in Jesus' name, nakita niya, he passed by on the other side. Lumipat po ng daan. Iniwasan.
No, isa pong pari. And then, so to a Levite, sino man po ang mga Levite? Mga assistant sa temple, nagpe-prepare po para po dun sa mga offering. Mga Levite po, no, mga nagtatrabaho din po sa temple. So parehong nagtatrabaho sa temple. Iniwasan, sabi po dito, when he came to a place and saw him pass by on the other side, also likewise, katulad po ng kanyang pari, iniwasan po niya. Ito pong nangangailangan po ng tulong, kapwa Hudyo po nila. Pero, yung sa verse 33, sabi naman, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was, when he saw him, nakita. Hindi po niya iniwasan ngayon. Kaya nga po, Good Samaritan, he took pity on him, naawa po siya. Ilan na po yung nakita niyo pong tao na naawa po kayo? Pero wala kayong ginawa. Lahat po tayo siguro guilty ho dito. Pero ito, naawa, pero ang sabi sa verse 34, he went to him and bandaged his wounds, pouring oil and wine. Ito na po yung yung oil and wine, ito na po yung alcohol po at saka po betadine po noong unang panahon. No, ito na rin po siguro yung kanilang bacteria-free para po mawala po yung bacteria. Lininis po niya. In other words, ang mga sugat niya at pinahinto yung tumutulong dugo. No? Pero hindi po siya huminto doon. Then he put the man sa kanya pong tricycle, sa kanyang donkey. Isinakay po siya, no, sa kanyang sasakyan and brought him to an inn. Ang inn po dito, ito na po yung pinaka-hospital noon, and took care of him. Inalagaan po siya. And then, hindi po natapos doon. The next day, natulog po. Overnight po, binantayan po niya itong binugbog na Hudyo. Remember, ang mga Samaritano at mga Hudyo, during the Bible times, they were not in good terms. Ang mga Samaritan po, sila po yung mga half-Jew. No? Mixed breed po sila. At ang pananampalataya po nila, sa Mount Gerizim po sila sasamba. Ang mga Hudyo, sumasamba po sila sa Jerusalem, sa temple. Well, anyway, mas tama po ang mga Hudyo. Pero ang isang Hudyo po, kapag pupunta po ng Northern Israel, alimbawa sa Hebron, ang pinakamadali po ay sa Samaritan. Sa Samarita. Pero iniiwasan po nila yan. Liliko po sila papunta ng east para lang po sa west. Kahit po malayo, maiwasan lang po ang mga kaaway po na. So magkaaway po sila. Pero kaya nga po itong inano po ng Panginoon, meron pa rin Good Samaritan. Alam niyo po ang Lord, hindi po siya gumagawa ng kwento na hindi totoo. Lahat po ng sinasabi niya ay totoo. Bakit po hindi sila kumontra? Ang daming example. Bakit isang pari pa? Bakit isang sacerdote pa? Ang daming example. Bakit isang Levita pa? Hindi sila kumontra kasi alam nila totoo. Hindi rin sila kumontra na bakit sa isang Samaritano pa ang tumutulong kasi alam nila totoo din. So bagamat ito'y parable, alam nila nangyayari sa totoong buhay po nila noong unang panahon. I hope ngayon hindi po nangyayari yan. Ito po, true story po ito. No, na nalaman ko lang po sa isang pastor. Meron daw pong pupunta ng gawain ng Diyos. Halimbawa, service or Bible study. Pupunta po sila. Meron pong nakahandusay na tao. Humingi po ng tulong. Dalawa po sila. Sabi nung isa, tulungan natin. Sabi na po ng isa, wag, malilate tayo sa Bible study. Palagay nyo, tunay na Kristiyano po yun. Malilate daw sila sa Bible study. Sino po nang gumawa niyan? Hinestopan niyan at balita ko yung church. No? But anyway, balikan po natin ng Good Samaritan. Hindi po Good Samaritan yung kinukwenta ko sa inyo. Pero ito po, no, itong Good Samaritan, no, the next day, he took out 2 denarii. Ordinaryong tao lang po ito. Ang 2 denarii, 2 araw na sahod niya po ito. 1 denarius is 1 day wages. Katulad na, malalaman niyo po ito, yung pong sa parable of the workers in the vineyard, na yung pong master po doon, pinasahod po sila 1 denarius. So ang 2 denarii, ang denarii po is plural ng denarius. So kapag singular po siya, 1 is denarius. Kapag naging 2 na, denarii. So 2 denarii, 2 araw na sahod po niya ang pinambayad niya sa hospital. And then ang sabi niya, binigay niya sa innkeeper, sa nurse po doon,
look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. I-reimburse ko pa, magtatrabaho muna ako. Pero, mamaya ko po i-explain po yan. Sa verse 36, sabi po ng Panginoon, which of these three do you think, ang sabi po niya sa lawyer, was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Siyempre, hindi po magbobobobohan ang isang lawyer, ang expert in the law. Sabi niya, the expert in the law replied, the one who had mercy on him, yung Samaritan, yung good Samaritan, Jesus told him, go and do likewise. So ang sinagot po ng Panginoon, who is my neighbor? Anybody who needs your help. Now, to be like Christ, ang neighbor po natin na dapat pong tulungan po natin ay yung dapat lang na tulungan, yung mga nangangailangan ng tulong. Kapag tumulong ka, dapat katulad po ng isang Samaritano. Paano ba tumulong isang Samaritano? Number 2, be like Christ in His love, therefore love generously. Yung una po kanina, unconditionally, ngayon, generously. Kapag ikaw ay tumulong, generous ka ba kapag tumulong? O patipid-tipid? Si Jesus po, minahal niya tayo generously. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Actually, isang patak lang po ng kanyang dugo. Ito, papapatak ko na lang yung dugo ko, ligtas na kayo. Pero hindi po, ibinigay po niya lahat. Tinodo niya, nahihirapan po siya, pinahirapan po siya. Pinako sa krus, pinaglalatigo na sumasama yung balat at laman, at tinusok pa sa tagiliran, bumuhos ang lahat ng kanyang dugo. Ang sabi po ng Bible, dahil ganun tayo kamahal ni Jesus. Inibig niya tayo, nasa kasalanan pa po tayo. Hindi po diyan nagtatapos. Ibinigay pa niya ang Holy Spirit sa atin. Which is siya po ang Diyos na kasama po natin ngayon. Ibinigay po lahat. Ang Panginoon po, napaka-generous po niya. Kaya maging katulad po natin ng Panginoon. Kung paano naging generous din po Good Samaritan. Paano po siyang naging generous? Balikan po natin ang Luke 10:33-35. Sabi po dyan, but a Samaritan, sabi niyan, as he traveled, came where the man was. When he saw him, took pity on him, naawa siya. And he went, ito nga po, binandage po niya kanyang wounds, lininis po niya ng oil and wine, with wine. And then the man, sinakay po niya sa kanyang sasakyan, dinala po sa malapit na hospital, at binantayan po siya ng overnight. The next day, sabi po niya, nagbayad po siya ng 2 denarii, 2 araw kanyang sahod. And then sabi po nga po niya sa innkeeper, kung ano man yung mga gastos mo dyan, babayaran ko. Ibig sabihin niya, magtatrabaho muna ako, babalikan ko siya. Kaya niyo ho ba ito? Hindi ho ba sapat na yung, malinis na yung sugat, dyan ka na. Bahala na yung mga kapwa Hudyo mo ang tumulong sa'yo. Pero tinulungan pa rin niya, dinala niya sa hospital. Hindi niya sinabing, nasa hospital ka na, bahala ka na. Patawag mo lang yung mga pamilya. Wala naman telephone ganito, kaya binantayan po niya. Pagdating ng umaga, sabi niya, umaga na, siguro mayroon na nakakakilala sa'yo. Baka puntahan ka ng pamilya mo, iwan na kita, tapos ikaw na rin magbayad sa hospital bill mo. Hindi po. Inano pa niya. Nung iniwan po niya, ang sabi niya babalikan ko. Dahil wala namang makakakilala dyan . Wala pong telephone noon, wala pong radyo, para i-announce sino pong may kamag-anak dito nasa hospital ngayon. Wala po. Kaya sabi niya, babalikan kita, magtatrabaho muna ako para mabayaran kita. Ang tindi po nitong ilustrasyon ng Panginoon. Ganito po siya. Ganyan po, kaya sabi ko sa inyo, fasten your seatbelt. Dapat ito po ang ginagawa po natin. Ito po yung love your neighbor as you love. Baliktad, Love your neighbor as you love yourself. Amen. Kung paano mong mahal ang mo. Nakayumag-amen, Pero kaya po natin ito. Not by might, nor by our own effort or power, but by the power of the Holy Spirit. Alam niyo ho ba, tayo rin po, kahit po, alam ko, 10 minutes na lang po ako, pero ang sarap po lang ikwento ho ito. Kung bakit po pinagpapala ang church po natin,
May mga tao po tayong tinulungan hanggang kamatayan. Kahit po sila, yung isa po, pastor po siya. Harap-harapan, hindi po niya alam, sa funeral service, nandun ako, siniraan po niya ang Calvary Temple, siniraan niya si Bishop, siniraan niya rin po ako. Hindi niya alam, umalis na po ako nung pero hindi ako galit sa kanya. Kinabukasan, umiiyak po siya, humingi ng tawad. Humingi ng tawad, ngayon pala, hingi siya ng sustento every week. Tinutulungan ko po siya ng every week 500 to 1,000 a week. Ito pong pastor na ito. Hanggang nagkasakit po siya, sabi ni Pastor Jun, saka Pastor Is, Pastor, hanggang kapilan tayo sa upan. Sabi ko, rineject na siya ng kanyang pamilya, wala nang tutulong. So tayo ang tutulong hanggang sa mamatay siya. Sabi ko, no? Sabi ng Lord, maiksi na lang buhay niya, tutulungan natin siya. So pinalibing po natin siya hanggang pong kamatayan. Pero nandun ang pamilya po nila, hindi sila gumastos ni 5 sa kanilang libing. Mga balasubas pong kanyang pamilya. Siguro alam po nila yan. Meron din po tayo tinulungan po dito na, isa na lang po siguro ang kwento ko sa inyo. Si Lizelle po yung nagdadialysis kung kilala niyo po siya. Pinakilala po siya ng kamag-anak niya sa akin. Iniwan niya po sa akin. Pero kulang po yung pantulong ko, sabi ko sa council, tulungan natin siya kung ano man yung natin hanggang kinuha na po siya ng Diyos 2 months ago. Pero I think, tinulungan po natin siya 8 years po. 8 years po siya nagdadialysis. Noong pong pandemic, nag-meeting po kami sa council na lahat po ay tutulungan lahat ng mga nangangailangan ng tulong. Kahit yung hindi nangangailangan, actually, binigyan po natin ng ayuda, mga member po ng church. Tinulungan din po natin kahit hindi member ng church. Mga pastor na hindi po natin pastor dito, tinulungan po natin. Even po yung mga foreigner na hinarangan po yung ating sasakyan na pang-mission dahil gutom po daw po siya, hindi siya maka-withdraw, hindi siya makabili, wala siyang pera, binigyan po natin siya ng pagkain. Dahil po doon, during pandemic, pinagpala tayo ng Diyos. Nakabili po tayo 2020, 2021, 2022 ng sunod-sunod na lote na binigay ng Diyos. Na ngayon po, pinapatayo po yung building. Bakit po? Ang sabi ng Lord, kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, pagpapalain kita. Amen. So ngayon, tandaan niyo po ito, hindi po mahirap tumulong sa kapwa kapag alam mong papalitan naman ng Diyos yan ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Amen po ba? Kaya sabi po dito sa Luke 6:34-35, fasten your seatbelt muli, and if you lend to those from whom you expect repayment, what credit or what reward is that to you? Kung nagpahiram ka, naghihintay ka naman ng kapalit. Sino po dito may mga pautang? Except na lang po kapag business nyo ay pautang. Meron pong batas naman ho dyan, no? Dapat sundin lang po natin ang batas sa tamang, sa tamang regulasyon, tamang interest lamang na pinapayagan ng gobyerno. Even sinners lend to sinners expecting to be repaid in full. Kapag ikaw ay nagpautang daw, huwag mo na dapat expect na magbabayad pa yan. Kaya alam niyo po, kapag nagpautang kayo or pang-uutang, ibigay niyo lang po yung kaya niyong ibigay na hindi na po, sabi niyo, noon po kasi meron pong meron tayong isang milyonarya po dito, 80 years old na siya, years ago, bago po pandemic, buhay pa siya. Sabi niya, Pastor, nasasaktan ako sa mga member po natin, nakasama po natin Kristyano. Ang dami nilang utang, umabot ng 300,000, 500,000, and even million. Kasi pag nanguutang sila, hindi ako makapagsinungaling na wala akong pera dahil alam nila may pera ako. Masama ba na hindi ko sila pautangin? Sabi ko sa kanya, Mami, pag nagpautang kayo, huwag niyong sabihin na yung wala kayong pera. Siyempre, nagsisinungaling kayo. Anong sasabihin niyo? Wala kayong budget. Sino sa inyo nagbabudget? Ito, budget para sa kuryente, sa tithe, sa offering, sa mga tuition fees, sa pagkain, sa grocery. Ngayon, magbabudget din ako para sa mga uutang. Gagawa niyo ita? Hindi normal po yun. Kaya hindi ka nagsisinungaling pag sinabi mo, wala akong budget, kapatid, sa pang-utang. Pero ito na lang. Kung nanguutang po siya ng 1,000, bigyan niyo lang siya ng 100. Ito, tuwang-tuwa pa yan. Sabi niya, siyam na lang ang magbibigay sa akin, okay na. Di ba, tuwang-tuwa po siya. Pero kung kaya niyong bigay yung 1,000, ibigay niyo. Kasi ibabalik naman ng Panginoon po yan sa inyo. So alam ko po, yung mga hindi pa nagbayad ng utang sa inyo, binalik na ng Panginoon yan, huwag na kayong magalit.
hindi kayo makakapunta ng langit. Amen. Sayang po yung galit po ninyo. Ang sabi po dyan, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Amen. Then your reward will be great. Tingnan nyo ho. Lagi sinasabi ng Lord, yung reward, yung gantimpala ng Diyos. Malaki ang gantimpala ng Diyos sa inyo. Kayong nagpautang pero hindi nyo nasiningil. Ako po, alam niyo po, sa business po, David po doon na magkakaibigan, ang dami ko pong naging utang, naging 6 million. Lagi po ako naghahabol ng pera every week, 200 to 300 to 400,000 a week. Hindi po exaggeration to. Humawit po ng 6 million. Pero sabi ko, dahil nakakaintindi po ako ng accounting, meron po nagturo kasi sa akin, bagamat hindi ako accounting graduate, sabi ko, imposible hindi tayo kumikita kahit may mga back orders tayo. Pina-audit ko po, lumitaw, yung itong mga kaibigan kong ito, liloloko pala ako. Million po ang ano. Pero walang nagbayad sa kanila, kaya po ako nag-dialysis, na-stress po ako dahil po doon. Hindi ako nag-dialysis, pero pinatawad ko na po sila. Na ano po. Pero anong reward po sa akin ng Lord? Ginawa po akong pastor. Yung bahay ko, binayaran po ng Lord. Binigyan po kami ng 2 sasakyan ng Lord. Brand new po na natanggap po namin ng sasakyan. Graduate na po at mag-graduate po ng pangalawang course yung panganay ko. Yung nagpapiano kanina, bunsong ano ko po yon, registered nurse na po siya. Kung kalooban po ng Lord, magme-medicine pa ho siya. Bakit po? Kapag ginawan mo ng mabuti yung gumawa ng masama po sa inyo, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Kaya, so then your reward will be great and you will be children of the Most High. Anak ka ng Diyos. Amen. Because He is kind to the ungrateful and the wicked. So remember this, let's love our neighbors with the same generous heart that Christ showed us, giving freely, serving selflessly, and what? Forgiving abundantly. Last point, be like Christ in His love, therefore love willingly. Ang Panginoon po, willing po siyang namatay sa krus. Kaya nga po tinawag siyang Lamb of God. Ang mga alam niyo po, ang mga tupa, no, hindi po yan kumukontra. Sakalin mo yan, katayin mo, hindi kumukontra yan. Willing po silang magpasakop sa'yo. Kaya tinawag po si Kristo na Lamb of God. Willing po siyang namatay sa krus. Ganun niya tayo kamahal. So kapag nagmamahal tayo, hindi po yung napipilitan ka lang. Because God loves a cheerful giver. Yung willing na nagmamahal, willing na tumutulong. Amen po ba? Amen. Mahal niyo ho ba ang kapwa niyo? Amen. Yung kapwa niyo nangangailangan, mahal niyo ho ba? Amen. Tutulungan niyo ho ba? Amen. Bakit natin tutulungan? Kasi kamukha natin si Kristo. At alam natin, ibabalik po ng Diyos yung gantimpala para sa lahat ng gumagawa ng mabuti. Amen. Katulad po ng nakukwento ko na lang, yung pong Good Samaritan, hindi po yan napilitan. Bakit ako pa nakakita sa'yo? Men, linisa ko na nga yung sugat mo, kaya hindi po yung ganun. At walang tao dito, kaya sige na nga, dadalhin na kita sa ospital. Wala pang magbabantay sa'yo. Ako na nga lang magbabantay. Ako na rin magbabayad. Kanya. Masama pa ang loob niya. Hindi po. Sabi nga niya, babalik pa siya para bayaran kung ano man yung gastos ng taong yun. He was so willing to help. Yung kapwa niya, kaaway po nila. Kaaway po niya. Inaaway po sila. Tinuturing silang mga Hudyo, tinuturing ang mga Samaritano parang aso. Pero yet, tinulungan po niya because he was very much willing. Kaya tinawag po siyang Good Jesus name, Samaritan. So yung action po ng Good Samaritan, he proved na talagang yung kanyang pag-ibig ay merong willingness. Amen po ba? Sabi po ng 1 John 3:16-18, this is how we know what love is. What is love? Ang sabi po sa mundo. Sabi po ng kanta po sa secular, I wanna know what love is. Ano ba ang love? Ito po ang isa sa mga pinakamatinding definition ng love in the Bible. This is love. Jesus Christ laid down His life for us.
And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Kung paanong binigay ni Kristo ang kanyang buhay, ibigay din natin ang buhay natin. Ibig sabihin ba, mamatay tayo para sa kapwa po natin? Kung pwede, oo, pero hindi po. Sabi po ni John, sa verse 17, ito po yung how to lay down our life sa brothers and sisters po natin. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Ang ibig sabihin po ni John dito, to lay down our life is to help the needy. Especially yung kapatiran po natin sa pananampalataya, our brothers and sisters. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Madali pong magsabing mahal kita, pero patunayan po natin sa gawa. Amen. Yun po ang mga tunay na Kristiyano. Katulad po ni Kristo, makasalanan pa tayo. Ang sabi po ng Romans 5:8, God demonstrate His own love for us. Ipinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. No? While we were still sinners, makasalanan pa tayo, ipinagkaloob niya si Kristo. Christ died for us. God was so willing na ibigay niya kanyang bugtong na anak upang maligtas lang tayo. Ito po ang pagiging katulad ni Kristo. No, yung pagiging katulad po ni Kristo. Now ngayon, ang tanong, no, medyo mapapahaba pa po ako ng konti dito. Pastor, paano natin love unconditionally? Tatlo po yan, di ba? Love unconditionally, love generously, and love willingly. Paano mong magagawa na unconditional, generously, at willingly? Kung yung tao, ganito siya, ganyan siya. Now, napag-usapan po namin to nasa 2 Timothy 5:3 po ito. No, binigay ko po ito, wala talaga sa sermon ko, pero naaalala ko po sa 2 Timothy kako, merong binigay na kondisyon si Paul sa mga tinutulungan. Sabi nga po ng youth pastor natin, si Pastor Joshua, hindi naman po tayo ang nagbibigay ng kondisyon. Ang nagbigay ng kondisyon, ang Bible. So we love unconditionally, wala tayong kondisyon, pero merong kondisyon ang Bible. Basahin po natin sa 2 Timothy chapter 5, verse 3 to 16. May haba po siya. Take care of any widow. Kasi noon po yung mga tinutulungan, yung in need, nangangailangan ng tulong, mga widow or kaya mga orphan, yung mga wala ng magulang, mga widow, wala ng asawa. Sabi po dyan, gaalagaan yung mga widow who has no one else to care for her, na wala ng kamag-anak na nag-aalaga sa kanila. Verse 4, sabi po dyan, but if she has children or grandchildren, their first responsibility is to show their godliness at home and repair their parents by taking care of them. This is something that pleases God. Pero kung meron siyang mga anak o mga apo, may kamag-anak siya na tumulong, lalo na Kristiyano, dapat tulungan po natin. Hindi po totoong yung na tutulungan ko ba yung mga magulang ko kapag may asawa na ako? Hindi po totoo yun na buhay ko na to, hiwalay na ako. Hindi po. Sa Bible, tama ang kultura ng Pilipino. Hindi natin nilalagay sa home for the aged ang ating mga magulang. Huwag natin gayahin yung ibang bansa. Amen po ba? Hindi biblical po yun. Tayo mismo, tinutulungan natin ang ating pamilya. Kahit kamag-anak lang siya. Kung wala na siyang magawa sa buhay, wala nang tumutulong sa kanya, hindi na siya makapagtrabaho, dapat tulungan ang mga kamag-anak na kailangang tulungan. Amen. Baka darating ang araw, ikaw nangangailangan ng tulong, ayaw mong mag-amen, bahala ka. Uulitin ko, kapag ang kamag-anak mo, kapamilya mo, nangangailangan ng tulong, ang sabi ng Biblia, sabi diyan, first, their responsibility is to show their godliness at home and repair their parents. So kapag meron kang kamag-anak, meron kang kapamilya na nangangailangan ng tulong, kahit na may asawa ka na, kailangan tulungan sila. Salamat po, Mera, kaya po. Maranop na ako, yung etapamigal musal. Nino pong ipamigal musal, Kenny? Brio, ariyan ko na. Amen. Kaya ako buri ko na nga kasi maranop na ako. Pero tuloy po natin, verse 5. Kasi gaya pang 16 yan. Now, a true widow, a woman who is truly alone in this world, has placed her hope in God. Yung tunay daw na tinutulungan, na dapat tulungan, na siya'y nagtitiwala sa Diyos. She prays
night and day. Matinong tao yung tinutulungan, asking God for His help. And then sabi niya sa verse 6, bilisan tayo po, verse 6, but the widow who lives only for pleasure is spiritually dead. Dating born again, spiritually dead po siya. Na kasi namuhay po siya sa worldly pleasure. Makamundo, siguro nagsusugal siya, nagchichismis na naman, or umiinom na naman. Spiritually dead even while she lives. Ang sabi dyan, verse 7, no, give this instruction to the church. Kanina daw yung instruction na to? Sino yung church? Tayo. So yung instruction na to the church so that no one will be open to criticism. Sa ibang salin po, no one is open to blame. Hindi tayo masisi. Then verse 8, ang sabi po, no, but those who won't care for their relatives, yung walang pakialam sa mga kamag-anak, especially those in their own household, especially sa pamilya, have denied the true faith. Yung walang pakialam sa kamag-anak, walang pakialam lalo na sa pamilya, no, parang tinakwil na nila ang kanilang pananampalataya. Such people are worse than unbelievers. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi mo tinutulungan ang iyong sariling pamilya at kamag-anak, no, malala ka pa daw sa mga hindi mananampalataya. Give this instruction to the church. Tinatanggap ho ba natin ang instruction na to? Magsabing amen. Amen. Kasi ito po ay salita ng Diyos. Verse 9. Bilisan po natin. A widow who is put on the list for support. No, may mga listahan po para sa parang tayo dito, may mga regular tayong tinutulungan. May mga pastor sa iba't ibang dako po na hindi nagpapastor dito dahil alam natin na may mga karamdaman sila, tinutulungan po natin sila monthly po. Yung iba, ilang taon na po. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos. Marami pa ho, no? Hindi ko, kung nasa mga report po natin yan. Anyway, sabi po dyan, sabi, a widow who is put on the list for support must be a woman who is at least 60 years old and was faithful to her husband. Kailangan hindi siya ng lalaki at hindi pa siya 60 kasi pwede pa siyang magtrabaho. Verse 10, sabi dyan, she must be well respected by everyone because of her good, of the good she has done. Dapat po respetado siya dahil mabuti po siyang tao. He has brought up her children well. He has been kind to strangers and served other believers humbly. Has she helped those who are in trouble? Has she always been ready to do good? Ito po yung nasa listahan lang, yung gumawa ng yung mabubuting taong sabi po ni Paul. And then verse 12, no, verse 12 please. Bilisan tayo po oras na. Then they would be guilty of breaking their previous pledge. Verse 13, sabi po dyan, and if they are on the list, they will learn to be lazy. Kapag etong mga balasubas na tao na tinutulungan natin, magiging tamad yan, kaya pa nila magtrabaho, tinutulungan natin. Sabi niya, they will be lazy and spend their time gossiping. Magiging chismosa lang yung mga yan, from house to house, meddling in other people's business. Kasi nga, hindi siya nagtatrabaho, tinutulungan ng regular ng church, nakakakain siya, nabubuhay siya, and talking about things they shouldn't. Verse 14, sabi diyan, and so I advised these younger widows to marry again. Mag-asawa na lang sila. Yung mga batang mga balo have children and take care of their own homes. Then the enemy will not be able to say anything against them. Verse 15, sabi, for I am afraid that some of them have already gone astray and now follow Satan. Nag-backslide na daw po yung iba. Verse 16, if a woman who is a believer has relatives who are widows, she must take care of them and not put in the responsibility of the church. In other words, kung ikaw ay meron ng tinutulungan, no, at kaya mo naman tulungan dahil pinagpapala ka ng Lord, sa bawat pagtulong mo, ibinabalik ng Diyos, huwag mo nang ibigay pa yan sa church. Huwag nang pabigatin pa. Yung iba balasubas, tinutulungan na siya ng mga kamag-anak niya, hingi pa siya ng tulong sa church. Pagkatapos niya binigyan ng tulong ng church, pinupuntahan pa kami mga pastor. Pero sabi po dyan, hindi na dapat ginagawa yon. And then sabi diyan, then the church can care for the widows who are truly alone. Ang ibig sabihin po dito, yung tunay, yung pondo ay mapupunta dun sa talagang nangangailangan ng tulong. So baka makonsensya kayo, kailangan pala tumulong ako kahit sino na lang, kahit pala adik tumulong ako, hindi po. Meron pong siyang kondisyon.
We can love unconditionally, but with conditions according to the Bible. And we can also love generously, willingly. Amen po ba? So lastly, love Christ unconditionally, generously, willingly, reflecting His heart in all we do. Sino po dito ang magiging katulad ni Kristo, magiging katulad ng Good Samaritan na tutulungan niya ang kanyang kapwa all the way? Magsabing, praise the Lord! Tayo pong lahat ay tumayo, tatanggap po tayo ng banal na hapunan, palakpakan po natin ang Panginoon.